Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So, for today's video, magre-repat tayo ng gymnos. Dahil, yung mga gymnos ko, nakapat sila sa mga 2x2 pot nila. And then, nalakihan na nila yung pot nila, na root bound na sila. So, kailangan natin silang i-repat para hindi mag-stop yung growth nila. So, ang last pot ko sa kanila, ang measurement ng pot nila is nasa 2x2. So, ngayon, ililipat natin sila sa next size, which is ito. Mas malaki siya sa 2x2 ng konti. Ito ay nasa, ayan o, magti 3 inch. Then, ito yung depth niya. Yan. Mas malaki siya sa 2x2, pero hindi ganun ka layo yung agwat nila. Then, and then, pag nalakihan na nila tong pot na to, saka natin sila ire-repat. Importante kasing i-repat natin sila sa mas malaking pot para hindi mag-stop yung growth nila. Kita nyo naman yung mga roots nila, mga nag-root bound na sa dati nilang pot. So, ngayon, start na tayo. Repat na natin sila. So, itong soil mix ko sa kanila, gaya lang din ang soil mix ko sa mga succulent ko. Then, may halo na tong Osmocote and Furadan. Pinremix ko na kanina para hindi na tayo masyadong magtagal. Yun lang naman din yung lagi kong ginagamit sa kanila. Ito yung mga gym na dati na mga namain ko. Siguro mga 1 year na to. Namain ko to mga pa to mga seedling, tapos mga set. Mga 150 for 150 pesos, tapos na siya, ilang piraso na, mga 10, ganun. Hindi kasi ako nag-mine nito nung super mahal pa niya kasi parang nasasayangan pa kasi ako. Tapos yun, nag-intay na lang ako. And then, ayun, may mga seller na nagsisale. Tapos yun, nakakamine ako. Nag-intay talaga ako ng mga seller na magsisale ng mga set nito. Kina pinch pot, kina lot, yung lots cacti something ganun. Nakalimutan ko na yung seller kasi ang tagal ko nang hindi nagmamine tagal ko nang hindi nagmamine ng gymnos kasi naka-focus ako sa succulent lately. First love ko kasi talaga yung succulent, then nag-try lang talaga akong mag-gymno. Then okay naman. Tutuwa lang kasi ako. Ang gaganda ng color nila, diba? Iba't iba sila ng color. Tapos, ang colorful nila. Tapos, ang bilis nila lumaki. Tapos, hindi sila ganun ka arte. Wala naman ako naging problema dito sa mga gymnos. Do may mga ilan na nagkakaroon ng scale. Yun lang naman yung nagiging problema ko. Kasi, halos itong mga gymnos ko is mga naka rain or shine din tong mga to. Mas gusto nila yun. Mas mabilis silang lumaki. Then, pag pinagsama-sama mo sila, ang ganda ng itsura nila. Tipong iba't iba sila ng kulay. Tapos makikita mo silang sama-sama. Ang ganda nila sa isang tray. Tapos, pagka gumagawa ka din ng arrangement para may added color, yan. Ito pala, mahilig sila din sa water. Pero, wag nyo naman sila masyadong iwan sa basa. Then, they love, sunlight. They can tolerate naman, dito sa area ko they can tolerate naman na naka-rain or shine. Then, dito kasi talaga ako masyadong ng ganito ng mga alaga ko. Talagang halos lahat ng alaga ko is naka-rain or shine. Konti lang talaga yung may bubong sa kanila. Mostly ngayon Echeveria yung mga may bubong. Yung nasa bubong kong area, yung may bubong na area, kasi hindi kaya i-tolerate ng Echeveria yung too much rain. Hindi naman madalas yung rain dito, pero pag umulan dito, matagal. So, ayun. Mainit din naman dito, umiinit.
Then, itong mga gym na to, bukod sa mahilig sila sa araw at saka sa ulan, at hindi sila maarte. Ngayon, mura na lang sila. Makakabili ka na nito ng tig 50, tig 35. Yan. Pero nung unang labas nito, grabe. Sobrang mahal. Kaya yung mga pinagbibili ko dati, yung mga seedlings lang. Kasi naliliit nito, mga ano lang to. Mga gapiso lang yung ano nila, yung size nila. Napalaki ko na lang talaga sila ngayon. Kaya iniingatan ko sila. Ito palang toppings na ginagamit ko is Lava Rocks. Para kasing maganda pagka maganda kasi sila pagka may toppings din. Tapos uniform na nakatopping sila lahat. Oh, diba? Nag-i-invest ka na lang din sa plants natin. Hindi ito doon na natin. Maganda yung plants natin, dapat maganda din yung mga nilalagay natin sa kanilang maintenance nila. And ito, pagka nagkaka-scale, binabrush ko lang sila ng alcohol. Pero pag super infested na ng scale, ina-uproot ko, tas wina-wash ko. Tapos, saka ko ini-sprayan ng alcohol, then binabrush ko ng toothbrush. Usually itong mga gym na hindi naman sila sa lapitin ng scale. For me kasi mas lapitin sa akin ng scale yung mga daydreams. Naku, yung mga daydreams ko naubos na dahil sa scale na yan. Ewan ko ba kung bakit. Hindi sila tinitigilan ng scale. Kahit anong kuskus ko sa kanila, kahit anong approach ko sila, maya may scale na ulit. Ako na yung napagod. Nilagay ko na lang sila sa di ko nakikita. So far, okay naman. Buhay pa naman sila. Dalawa na lang yung natira sa daydream ko. Dati mayroon akong tatlo. Anim. Oo, kasi parang gustong-gusto ko yung itsura ng daydream dati. Then, ayun. Kaya, nag-stop na rin ako sa pagbili ng daydream. Medyo may kamahalan din kasi pagka may pangalan yung gym, no? Itong mga to. Mga Mihano. Yan. Ang iba nito sa Shopee ko pa binili. O, di ba may mga nagbebenta ng ganito sa Shopee? Tapos ipapadala sa iyo naka-box, naka-door to door ka pa, o, di ba? Naka-free shipping ka pa. Hindi ka na magbabayad ng 100 plus sa LBC. So far ngayon, marami pa rin nagbebenta ng ganito. Ako nag-stop na ako bumili ng ganito na mga gantong gym, no? So, inaalagaan ko na lang to para pag lumaki at nagkaanak, pwede ko ibenta yung pups niya. Balak ko kasi ibenta yung mga pups nito pag nagkameron. Para kasing ang cute nila. Tas pang souvenir, ganun. Malay nyo naman, may bumili, di nabawi natin yung pinambili natin sa kanila, diba? Alam naman natin, medyo may kamahalan ng ating mga koleksyones. Mula lupa. Yan, mga maintenance nila, diba? Nagkakagastusan natin. Wala ito yung passion natin Hindi naman natin to basta-basta kayang itigil. Hanggat may pang mine ay magmamine. Kayo rin ba?
Pero mine moderately. Baka mine tayo ng mine tapos wala pala tayong pambayad. Ay, naku patay. Bogus buyer ang kalalabasan natin yan. Kakahiya pagka ganun. So, yun guys. Ito lang naman yung gagawin natin. Magre-repat lang naman tayo ng magre-repat ng ating mga gymnos para hindi mag-stop ang kanilang paglaki. Yan. Thanks for watching everyone. Bye-bye!